But actually, sa iyang pagsuwat ani, iha personally, iyang nasinati. Pero nasayod ta, nga kanisang ubang mga iyang gipanglitok din, pangsulti, is may tungod sa iyang Diyos nga manunubos. Mo na higala, sa wala pa kita, giplano na ato ang kaluwasan. Amen? Mo na ang kanindot yung kay tanan. So, even sa kamatayon ni Jesus Christ, naisulat na sa Salmo 22. Mo na nga, si Kristo is nasayod na siya sa wala pa sa nahimong tao, nasayod na siya unsayang madangatan. Imagine na nga even nga iyang gipakamat yan mga makasasala as Isaiah 53:6 verse 6 nga bisag pakamat yan pa ko ni mo deny gyapon ni nako. But in spite sa itong pagkamakasala, wa makapugong sa kamatayon ni Kristo. Amen? Muna iyang gugma, mas labaw pa sa itong sala. Muna manindog ta atong simbahon na itong buhi nga Diyos. Kaya wala lagi makapugong ka nato sa itong pagsimba sa itong Diyos. Amen? Because in spite sa itong pagkamakasasala, ang Ginoo nagpakamatay o nabanhaw o siya mismo nga angay na itong simbahon. So amahan namo nga nasa langit, Ginoo, salamat, Ginoo God, sa kani nga kamatuuran nga imong gipadayag dinhi kanamo, O Lord. Ug labos tanan, Lord, nga kamatuuran nga among napuy-an, Lord, because sa balang spirito. Busa amahan nga kaniuntang pagsimba namo pagdaig, Lord, is pinasikad lamang sa imong pulong, O God, nga maog mo hatag kanamo og kadasig, Ginoo God, especially ang ebanghelyo, Ginoo amahan, nga among nadawat nga mao si Kristo, nga Dios nga nahimong tao ug nagpakamatay along sa among mga kasalanan, ug kami, Lord, nga imong gitagaag pagtuog pagsalig, Lord, nga kami nakabaton og kinabuhing dayon amahan, nga kami nga niya karon, Ginoo, himua, Lord, nga amo pagsimba o pagdaig, Lord, dili unta kutob sa baba, kundi kutob kini sa tinibuk-an mong kalag, kasing-kasing unahuna, amahan. That we want to worship you because you're worthy of the Lamb, O God. Lord, and everything that you have done for us, O God, is for us alone, O God, and for your glory alone, O God. Thank you, Jesus. Thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Atong andamon, atong kasing-kasing, atong huna-huna. Kaya ngayon, ug takos ang atong buhi na Diyos sa pagsimba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Cross of Calvary, He declares His work is finished. He has broken this oath to me. Though the sun has ceased its shining, though the war of it has lost, Christ had triumphed over evil. It was finished upon the cross. Thank you, Jesus. Salamat, O Diyos. Now the curse has been broken. Jesus paid the price for me. For the pardon He has offered, great the welcome that I receive. Boldly I approach my Father, Lord, in Jesus' righteousness. There is no more guilt to carry. It was finished upon the cross. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, sa imong hugma diri ka namin. There was once my great opponent. Fear once had a hold on me, but the Son who died to save us rose that He would
oh God. You're worthy to all praises, oh Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat o Diyos, imong kalbaryo, imong giula ng dugo, aron kami, Lord, makabatulog kaluwasan. Thank you, Lord. Kagabi, ungang ibig, nahisalag ko, walay kalipay sa sala, lunganan iyon nga, wala ako'y paglaong nga, imo ko ngang kunol, ang kong mga gitana mo, ikalibaran ko. Yes. Ang pagtulong ko siyempre no, watag ang bayan mo, nagtanaw kas kahimtang ko, o gidala sa cross, nakita kong gugma sa Diyos, sa imong pag-antos, ipasan mo ang kamungot nga lagyan ako. Hallelujah, hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi ko. Hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi
lamang among kinabuhi, O Diyos. We praise you, God. Salamat, O Diyos. Walay sama kanimo. Thank you, Lord. Kung tanan si Kristo, Yes, God. You deserve to all glory and praises, God. Lord, salamat sa imong pagluwas gikan sa silot, O Diyos. Na kami ang ayan sa silot apan, Lord, imong gihatag imong buktong anak, O Lord. Bisan Nakita kong gahon kanimo lang, Kristo, mga makasasala, kasing-kasing ibago. Silong kong tanan,
pwede na maglingkod. Praise Lord. Lingkod na mo, napay daghang lingkod ka na sa tubangan. Palihog ko kan. Palihog ablis yung Bible, Lucas, Luke, chapter 23. Luke 23. Sorry, Matthew. Manamon ko last statement na minung ko nun. Matthew day. Matthew 27, 45 to 50. Matthew 27, 45 to 50. Andama lang na ang kana nga verse. So, after ani nako, na musunod nako nga muwali si Pastor Nerel nga magpadayon sa giuhaw ako kanang natapos na. So karon is ako ang gikuan is Dios ko nganong gibiyaan mo ako. Mao ni siya nga ikaupat nga statement nga angay kanon ako tukion dinhi. So ang title nako is The Words of Agony of Christ Part 2. So ang pulong sa pag-antos diha kang Kristo. So in the Bible gi-describe gyud nga ang Ginoo siya ang father of a fatherless. Kadaghan gyud na gibutang sa Psalm 68:5, a father of the fatherless and a judge for the widows. In Deuteronomy 10:18, he executes justice for the fatherless and the widow, and loves the sojourner, giving him food and clothing. In Psalm 146:9, the Lord protects the strangers, he supports the fatherless and the widow, and he thwarts the way of the wicked. But in this fourth statement, atong makita dinhi nga in the Bible, God is the protector and the father and the protector of the injustice. Og siya gyud naghatag gyud sa mga pangkinahanglanon. But sa fourth statement, atong madunggan dinhi nga even ang tingog sa amahan or tingog sa anak, atong madunggan nga baliwala or gi-abandon siya sa amahan. Mao lasan ni usa ka butang nga angay natong makita nga in everything nga nagian ni Kristo, mao ni ang pinaka-climax gyud sa pito ka statement. Kay dinhi lamang siya makita nato sa crown of thorns, sa nail, sa langsang nga gitaop siyang kamot ug siyang tiil, sa latigo sa 39 lashes, wa siya mahilak ug dinhira siya gi-record nga he cried in a loud voice. Nihilag siya gabi nga sa top of his voice. Og dinhi nato makita ang affection, ang emotion nga mo'y nakapahilak gayud ni Kristo. The pain, ang kasakit sa iyang naagian, dili makalabaw ani nga kasakit iyang nasinati sa upat ka statement. Mo ni nga angay natong matuki mga higala nga kung unsa gyud ka grabe nga pag-antos sa ato ang Dios nga manunubos para ikaw ug ako masiguli lang sa amahan. Amen? So, the seventh statement sa cross, sama sa akong gingon last gahapon, is divide into two groups. The first three statement, namely the prayer nga sa iyang mga kaaway ug ang pulong sa tawag ani sa kawatan nga iyang gitagag assurance og labos tanan ang deep affection niya and provision sa need sa iyang inahan nga iyang gipa-entrust gyud sa iyang apostle. But makita nimo sa three statement is focus sa outside niya. Di ba? But in the last four statement, focus na mahitungod niya og sa iyang amahan. So mo ni siya nga makita to is iyang gi-absorb nga kani nga time nga ang iyan ang concern. Ang una ang concern nato, di ba? Mo atong makita nga gipasaylo ta, human gitagaan tag assurance nga kumutuo ta niya og maghinulsol ta, malangit na ta. Og ang atong mga physical needs iyang gi-provide. Pero kani iyan ang concern. Human as he is, makita na to, nagyo siya pangkinahanglanon. Even though Ginoo siya, tao usab siya. So normally, mo ginigud ang usa ka tawo kung mamatay na. Di ba?
So kadaghanan na to is mao na atong makita. So mao ni ang fourth statement, my God, why have you forsaken me? Ang fifth is I thirst. 6 is it is finished. And 7 is, Father, into your hands I commit my spirit. So that is why the fourth agony, kung makita mo, this is the only statement nga kadaghan gibalik-balik sa gospel. The book of Mark and the Matthew. O gi-quote ni sama sa gibasa gina Psalm 22 verse 1. Diba? My God, why have you forsaken me? So this is the only statement nga sa cross ni Christ nga mag-repeat siya balik-balik. Maybe naglibog mo sa Matthew, Eli, lema sabachthani, o nya sa Mark is Eli, limo, Eloi, lama sabachthani. Actually, ang sa Matthew, it's Hebrew word na. Mo nang i-translate. Ang sa Mark is Aramaic word na. So we need to understand, ang iyang letter sa iyang ugani is tulo to ka translation. Latin, Hebrew, Greek, Hebrew, and Aramaic. So mo na language kaniad to. So ayun ni tagaig sa iyop ninyo nga, ngano lahi man si Mark. Remember, based ni sa audience sa gospel. Sama sa akong gingon, sama sa akong balik-balik nga, we need to understand, dili kita may direct audience ani. So, dili ni para to ang Bible. Ang point is, dili kita direct audience. So, katuning mga panahon ni Christ. Pero atong ma-apply gapon nga karon nga because nakamat na tanan. So, I want you to stand up and let's read Matthew 27, 45 to 50. So, kanilang, dili lang ta kuan, ako na ning kuano na ko nga passage, pero mo-focus ra ko sa kani nga word, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Pero makita ito tibok context sa kaning text. So, verse 45. So, kad sa udtong tutok, mingit-ngit ang tibok yuta hangtod sa ikatulo nga takna sa hapon. O sa mga ikatulo nga takna sa hapon, si Jesus mituaw sa kusog nga tingog nga nag-ingon. Ilay, lema sabachthani, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Og dihay pipila nga nagtindog sa duol, nga nakadungog niini og sila mingon, kining tawhana nagtawag kang Elias, og ang usa kanila midagad na yun og mikuha og espongha, gipatuhupan ni kini og suka og higop kini sa tumoy sa baga kay og gitunol kaniya aron iyang imnon. Apan ang uban mingon, pasagdi lang tan-awon nato kung maunhi ba si Elias aron sa pagluwas kaniya. Og si Jesus mituaw pag-usab sa kusog nga tingog og mitugyan sa iyang espiritu. Amahan namo nga nasa langit, Lord, with all the pain nga imong nagian, Lord, physical pain, O God, and in this statement, O God, nga sa fourth statement, Lord, mao gini ang pinaka-climax, Lord, nga dinhira jud ka ni hilak, Ginoong Dios. Mo na Ginoo akong nagampo ko, Lord, nga Lord, imo ming patuawon o pakit-on o pasination gayud, Lord, sa imong gugma dinhi kanamo, Amahan. Lord, nga, in spite sa among pagkamakasasala, mas nilabaw pag yun, Lord, sa among pagkasalbahis, Ginoo. Muna, Amahan, nagampo ko, nga imuming ubanan sa imong balang spirito, sa ngalan ni Jesus, nga mong Diyos manunubos. Amen. Amen. Malingkod ta, palihog. So, in verse 45, ingon sa unom ka oras, nanay kangit-ngit sa tibok yuta. So, dili ni probably, kung nay kangit-ngit nga, dili lang dito sa Jerusalem, until 9th hour. So, mayroon kag 6 hour, magsugod kag ihap, alas 6 sa hapon, ay buntag. So, mana siya nga, ang 6 hour din is, sa to pa, alas 9, or alas 12, ay alas 9, hangtod sa alas 3, kay 9th hour man. So, pag alas 3 sa hapon, Friday, mao ni karon nga naghimo na si Jesus Christ sa last statement niya, sa fourth statement. Napakoy background Leo. So, listen to this. Unom ka oras siya nagantos nga nagbitay sa cross. Unom ka oras. Walay pagkaon, walay tubig, even way kapahulayan. Ang kahapdos kangulngul sa samad, kaning nga iyang nasinati, makita na to nga iyag yung giantos sa unom ka oras.
Maybe, di ba katong last three statement, buntag man to, 9 to 12. So, ni-silent siya for 3 hours. Nga karon siya pag alas 3, karon siya ni tingog. So, we need to understand, di gyud ta maka-imagine sa kasakit nga nagian ni Kristo sa cross for 6 hours. Nga tanan nga kasakit. Remember, He is the Son of God, the Creator, the Almighty, the Eternal God. Nga supposed to be, pwede ra gyud siya magpabilin sa langit iyang comfort kay gisimba na sa anghel. Kibaba mo ang wali ni John the Baptist sa Matthew 3, nga giingnan to niyang mga religious leader, mga kanang brood of vipers. Nga ningon si John the Baptist nga pwede ni himo niyang bato nga iyang pasimbahon. Laktod pagkasulti, ningon sa Baptist, di na lang na mo awali sa repentance. Kaya nga naman, even bato makasimba na sa Dios, wa na ninglang nato. Mo na ang point ni John the Baptist, kasabot siya nga he is the under the wrath of God. Nga di siya ngayon kaning luwason. Mo nang ningon siya nga kamo mga hipokrito, mga brood of vipers, even kaning bato himuon niya nga musimba na niya. Laktod pagkasulti, ang Ginoo wa mag-need na to. And yet atong makita dinhi tanang kasakit yang giagian para ikaw ako ma-reconcile sa amahan. I hope ato ni makita yun nga grabe ang gugma sa Dios sa makasasala nga mga katawhan. Listen to this, brethren. Makasasala kay ta. Kibaw mo ano sa tamay mo makasasala? Usa ka sala. Dili daghan, usa ka sala. So do not describe yourself nga mas buutan pa ka kaysa uban. Kay kitang tanan makasasala. So if you look at the what happened here sa surrounding is darkness over all the land. Kangit-ngit sa tanang ningit-ngit gyud. So kaning kangit-ngit di ni mahitaw pininingon nga naay kuana kanang dag-om. Kay way uwan kayo sa ilaha. Nga nitabon sa adlaw or sunstorm nga kaning kuan or kanang tawagan ni kaning naay nga maabot nga tawagan ni bagyo. Kundi this is a supernatural darkness. Nga naman, listen to this. Ang adlaw nga muhatag og kahayag sa tao sa kalibutan, nagsubo tungod kay ang nagbubuhat niya gilangsang sa sala, dili sala sa adlaw, sala sa nato. Amen? Listen to this. Tanang creation sa Ginoo ni ube, ang adlaw muhatag og kahayag. Kumingon ang Ginoo, mag-uwan, muuwan sad ang panganod. Di ba? Muube, ang hangin, paghatag og hangin, muhatag og hangin. Pero ang Ginoo gisultihan ang tao kung unsay angay buhatog dili angay buhaton, unsay gibuhat sa tao, ni disobey. And yet kita mo'y gipakamatyan sa Ginoo. Og tungod ana sa sala nato, tanang magbubuhat, mo na makitan mo na-destroy ni. Do not think nga ang kalibutan mo nindot kay gibutang sa Bible nga magkabati, magkaguba gyuning kalibutan. Wa ko mo go against anang kanang nagpreserve sa nature, that's good, but we need to understand the Bible said in Romans 8 naggroan ang creation because of sin sa tao. So do not think nga manindot pa ning kalibutan. Ma-destroy pa gyud ni. Mo nang di na siya shocking nga naay swimming pool sa Chocolate Hills. Kaya ma-destroy ra gyapon ni. So, verse 46, about 9 hour, si Kristo ni hilak og loud voice. Sa masakingon, ilay lima sa baktani, sa Matthew, this is Hebrew, sa Mark is Eloi, lama sa baktani means Greek, means Aramaic. Yung siya, my God, why have you forsaken me? Listen to this. Jesus cried loud voice. Mituaw, singi sa Jesus, mituaw sa kusog nga tingog. 6 hours. 6 hours. Wa na'y kusog uhaw, pero makita mo, napagyude siya maglisod siya ginhawa, lisod kay sulti, and yet, nikuha gyud sa tanang kusog niya para lang gyud mo syagit from the top of his void. Kay because ang kani nga kasakit mas labaw pa siyang naagian nga kasakit sa lawas nun nga kasakit. Kay mao ni nga time nga we need to understand si Kristo di siya ingon nga confused
or nawagtangag pamuot. He is, unsa man siya, buhi gyud siya, kanang pain gyud siya. He is in his right sense. Kaya nga naman, niila pa gyud siya sa iyang amahan. Listen to this. Dili ni hilak sa anak sa Ginoo nga naka-experience siya sama siya experience sama kaniadto nga wa siya nasayod. Kibaw mo unsa ni nga hilak? Iyan ang hilak kay mao ni ang kamatuoran ngayang magian isip nga Dios og manunubos. Nga talikdan siya sa iyang amahan. Gibiyaan sa abandonment. Kay nganuman, iyang naangkon ang sala sa kalibutan nimog nako. At the psalmist says, nganong nitalikod mga man? Because God is so holy, so pure, He cannot look on sin. Di siya makatanaw sa sala. Ya ang salas kalibutan na naman ni Kristo, that is why makita na to nitalikod ang amahan. Because sa atong mga sala. Man in Isaiah 53:6, gisulti, the Lord laid on Him the iniquities of us all. This was the price nga gibayran para ikaw ako malukat. Mark 10:45. Ningon siya, and why my God and not my Father? Kabanday mo? Ni karon siya ni dinhi rang record gitawag niyang amahan, my God, dili amahan. Kay because in this moment of all time in eternity, He view Himself nga nasayod siya nga dili na siya nga anak sa Ginoo, kundili nahimo na siyang sakripisyo alang sa mga makasasala. Mo nang hiwan na siya mo angkon og wala siya mo tawag amahan, kundi Ginoo na kay ang salas kalibutan na angkon na niya. Og tungod sa sala nimong nako, nahimulag siya sa Dios og kasabot kay siya nga di niya makalimtan nga kaning salaa dili ni iyang sala imuhanig akoa. That is why mo ni siya ang question nga gi-address niya first, Father, niya sa last, ay sa kanin, ingon mo siya, my God, my God. So, morning nga, usa sa mga butang nga pangutana sa imong kaugalingon ug nako, nganong nabuhat man ni sa Ginoo? Ug di gyud ta kasabot ani. Ang kay di mata kasabot atong response sa pagdaig ug pagsimba ra gyud sa Dios. Mo nga angay ginatong yung pamalandungan kaniyang gingon. Nganong ningon siya, my God. Mo ni siya, ningon siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. The word forsaken means abandon. The word forsaken means gibiyaan. Mo na ang meaning sa Greek, means desert. It means to live down in. It's easy for us to say nga gibiyaan ka, biyay ko, total, okay ra bitaw ko, mabuhi ramang ko. Pero kanigyod nga, everything sa kasakit, di ba, lisod ka biyaan ka, nga nakamasakit ka, nga magdi nakakalihok, niya gibiyaan pug ka. So makita na to ang intense of agony nga nagian ni Kristo. Grabe ang kasakit. Nga ang anak sa Dios nga walay sala, na experience niya ang abandonment sa iyang amahan. So makita na to, listen to this. Ang iyang affection and longing sa iyang amahan, actually, mo ni ang time na putol. Because of our sins. Tungod sa atong mga sala. Nahimulag siya. So, kung ato gini pamalandungon, no, kaning nagian ni Kristo, mo gini ang pinakasakit kinitabo siyang life. Remember, nasa 12 apostles. Ya pagagabihan na, nawang usa, nagpabili ng unsi. Di ba? Kay gibudian siya si Judas. Kunya, pag adto niya sa Gethsemane, na siya gitawag tulo, Peter, James, and John, para mo pray niya. Unsa may gibuhat? Natug. So, and then, pagkahuman na yun nga dakpon siya, di lang kay natug, gibiyaan siya, nga siya lamang usa. He left them alone. But, si Jesus Christ, sa iyang writings, ingon na siya nga, okay ra gyud na. Kaya nga naman, bisag mubiya pa mo, na akong amahan. Uban nako. In John 8:29, alam mo ito, ug siya nagpadala ka nako, naguban ka nako, wala ako niya pasagdi nga na mag-inusara. Kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot ka niya. Kabanday mo? Dingon si Jesus Christ,
Ganang wa ako pasagdi nga manusa kay nagbuhat man ako makapahimot ka niya, naguban siya kanako. John 16:32, ang panahon maabot ug karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan, mamauli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan, apan dili ako mag-inusara kay ang amahan nag-uban man kanako. Kabantay mo sa assurance ni Christ nga wa di siya concerned kung mamiya man ang mga apostoles, ang ihang mga followers, disciples, kay nga naman, kay naaman niya ang amahan. Because He knows that the Father is always there for Him. Because He knows nga wag even in a single moment in the eternity past, gauban na siya sa iyang amahan. Amen? So wag na mahitabo nga nabuwag yun ilang relationship. We do not know ano sa nang beginning, kaya we need to understand, they are God, eternity, ilang fellowship sa tulo, nindot kayo, malipayon. As if nga, joyful kasi nag-fellowship ang Trinity, Father, God, and the Spirit. They have no more pain, no more tears, actually. We do not know ano sana because they are God, eternal man, there's no beginning, no end. But we need to understand, what takiba unsa na nagsinunod, pero nindot kailang relationship. Munitiman niya na to. And yet, in this very moment lang, in this very moment, ang relasyon sa amahan og anak na buak tungod nimo og nako. That is why this is the only thing nga pinaka-painful kay ni Christ nga nitabo siyang life. Gitalikdan siya siyang amahan. That's only, kiba mo only sa Greek nini, is unique and one of a kind son. Mo nang only diha sa John 3:16. Nga nagbitay sa cross, nagagwanta pag-ayo sa kasakit, sa hapdos ug ngulngol sa iyang samad ug labaw sa tanan sa affection nga gitalikdan na siya sa iyang amahan. Ug nganong gibiyaan siya sa amahan? We need to understand. Dili tungod kay nakasala siya. Dili kay tungod kay na siya gidisobey. Tungod kay sa imuha o akong sala, mo'y nakarason nga nabuwag ilang relasyon. Imagine na, imong anak nga butan kayo, nga naani mo kanunay matinumanon, affection kanimo kung ginikanan man ka. Ya tungod lang sa usa ka tawo nga kaaway nimo, ni-destroy sa imong relationship. Mao ni hitabua nga in the eternity past, ang hinungdan nga nabuak yang relasyon sa amahan, ikaw gako. Mo ni siya nga abandonment pagyud. Listen to this. Wa nay mas mulabaw nga sakit ani. Ika na feel kag abandonment? Ma-feel kang kay ikaw ra usa way nagmahal nimo? How much more Christ? Wa siya sala. We need to understand all our abandonment is our own biyang binuhatan. Kay tungod sa tong sala, mo nang gibiyaan ta. Tungod kay bisyoso ta, tungod kay kanang laog ta, tungod kay di ta ganahan na makigrelasyon. Mo nang rason biya. Pero si Kristo, why sala? Gibiyaan siya. So nganong gibiyaan man siyang amahan? Mo na resulta sa sala. Ang sala, makapahimo ni mog inusara raka. Pangitag sala, pangita jag tawag kuyog mo sumbagon ka permi. Ganahan pa ba ka makikuyog ng tawhana? Or kaning tawagan ni kulatahon ka permi. Di ba? Ganahan jud ka nga pahawa na. Ang sala, makapa-isolate nimo. Wag yung ganahan makikuyog nimo. O wag yung ganahan makigrelasyon nimo. Mao na ang resulta sa sala. Ang sala, makapahimulag nimo labaw sa tanan sa Ginoo. Listen to this. Sa dihang nakasala si Adan ug si Eva, nidagan sila palayo sa Dios ug mao na gyud ay kondisyon nato isip tao. Mutago na gyud ta. Manang nature sa bata, sige pa natudluan ug makasala gyud na mudagan na. Mutago din sa ilawom siyang kuan sa lamisa. Sigwa na tuloy kay because nature na nato. Mo na ang rason nga ang sala mo ni makaingon ni mga loneliness kay ka. Alone kay ka sa tanan.
Mabita lang kung maghimog sala. Di ba? Ikaw gyud usa, mutago di ka sa kwarto kay maghimo magagsala. Mabita kung maghimo kag sala, kung nakasay mo cellphone, di jud ka pa disturb. Kay mao man ang sala. Ganahan namang ikaw. Kaya ang sala, secretive kayo. Pero ang Ginoo karon gitalikdan o gibiyaan siyang amahan. Aron lamang matuman ang atong kaluwasan sa sala. Alang kanimo og kanako. Listen to this, sigala. Kung sa may mga kahimtang nimo karon, wa ko nasayod na, ikaw sige na sayod. Kung kinsa kung gibiyaan makakaron, pero karon wa ka biyayis Ginoo. Timanina, kung unsa may sitwasyon nimo, may kaingon ka gibiyaan naman ko kay wa koy kwarta kay nasakit ko. Listen to this, kung naamang ka dinhi wa ka biyayis Ginoo. Kaya kung gibiyaan pa kas Ginoo, bisag 1 second lang, di na ka mabuhi. Patay na ka. Ug dili na ka mabuhi. Kay ni Acts 17:28, kay diha kaniya kita may kinabuhi og naglihok og naghimong mao kita. Sumana siya nga ang kanta ni Nora Honor, habang may buhay, may pag-asa. Sumana kadaghanan na ito. Kung kita mo, ang way sa yawa, the thief is to kill, steal, and destroy. Di ba? Muna ang kadaghanan, daghang maghikog, muditor silang life. Listen to this, ang Ginoo pa kabiyai. Muna ayaw pagwagtag paglaom. Amen? Even though gibiyaan siyang amahan, pero ikaw kabiyai. Muna siya. Muna yung kasakit kesta na itabo. Ang Ginoo nagauban ni Moses or ni Abraham. Ang Ginoo ginauban ni Joseph in spite siyang trials na ang Ginoo. Ang Ginoo naguban ni Daniel in the lion's den. Wa siya paaka. Ang Ginoo nagauban ni David even to fight sa lion o sa bear o even kang King Saul, even gigukod siya. Kibaw mo, tungod siyang anak, gibiyaan niya. Wa na naguban niyang aman tungod sa nimo ug nako nga sala. Makita nimo ang kasakit nga nasinati ni Kristo. Naguban siya sa mga katawhan, pero at this time, mao ning time nga iyang nasinati nga gibiyaan na siyang amahan. But the sad thing lang, kung tanaw nimong surroundings aning account dinhi sa Matthew, Mark, Luke, and John, kadaghanan sa mga tao nga makagul kayo, wa gyud sila kakita. Nga ang rason gibiyaan sa amahan ang anak para ikaw ug ako masiguli sa amahan. Amen? Mauni ang greatest things nga ang moment nga sad thing ni Hesukristo, pero sa atua hopeful kayo nga kinabuhi. Amen? I hope di na nimo buhaton kung unsa may gibuhat dinhi sa mga katawan nga nasa tiilan sa cross. Nga di continue persecute Christ, di continue bugal-bugal ni Kristo, kay nga naman, nabuta sila sa ilang mga sala. Morning mga tawhana nga makita nimo kung ikaw nabuta pa kasi mo mga sala, di jud ka kakita sa grasya everyday nga gihatag nga kaluwasan ni Kristo nimo. Mao ni ang resulta sa sala. Ang resulta sa sala, di na ka ganahan mo sunod sa Ginoo. Ang resulta sa sala, ganahan na ka nga ikaw mo'y ganahan pemisimbahon, dili ang Dios. Mo nang pinakasakit kini because listen to this. Sa tanang nagyan ni Kristo, ang amahan nagagak niya. Temptation niya na ang amahan. Ang prayers Gethsemane na ang amahan. Di ba? Nga ni minister gyud niya. Pero sa diyang nagbitay siya sa cross, wala gyud relief bisan gamay nga gihatag sa amahan. Walay bisan gamay nga gihatag sa amahan nga nay mo substitute niya, mo puli niya nga di iyang sala. Mo ni ang picture sa imperno. Mo ni akong balik-balik gyud kung giallow sa amahan nga iya gipasilutan yang anak para kita maluwas niya karon nilabay ng 2,000 ka tuigan niya karon di gyapon nimo sa dawaton Lord and Savior, mao madangatan gyud nimong imperno. Nga wa jud kay relief even sa fury sa kapungot sa Dios. That is why Jesus paid it all. Nga ang silot nato iya nang gikuha. Di ba?
Mao ni ang wrath sa Ginoo, mao ni ang giampo sa Gethsemane, take this cup. This is the wrath of God. Because in hell, this is an absence of love, compassion. Ang mao na ang reality. Ang hell ni Christ mo na ang cross. Nga iyag yung giagwanta, nga even for the gamay gyud nga butang, wa gyud relief niya. Mao nang hell. Sa hell, di ka makapahuway. Nga mo time out. Read Luke 16, the rich man and Lazarus. Nga tinuod ang hell. So, that is why the torments, including na ang iyang paggibiya, makita na to, ang gugmas Ginoo mas nilabaw pa sa iyang anak. Dini ka na to. Amen? Gibiyaan niya, gi-abandon good everything. Maning mubasa ko 2 Corinthians 6:1-3. Kung ikaw higala, wala pa nimo makiti mong kaugalingon nga ikaw makasasala, nagrasyahan ka kayang Ginoo wa pa ka biyai. Muna busa ingon nga mga kaubang magbubuhat diha sa Dios. Ningon si Pablo sa taga Corinto, nanghangyo usab kami kanyo nga dili ninyo dawaton ang grasya sa Dios sa walay kapuslanan. Listen to this. Kay siya nagingon, sa panahon nga gikahimutan ako namati kanimo, ug sa adlaw sa kaluwasan ako mitabang kanimo. Tan-awa karon mao ang adlaw nga gikahimutan, tan-awa karon mao ang adlaw sa kaluwasan nimo karon. Mo nang Hebrews 3:7 busa ingon gisulti sa Espiritu Santo, karong adlaw ni kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghahiang inyong mga kasing-kasing. Higala kung kadungog ka sa tingog sa balang Espiritu, ayaw paghihiay mong kasing-kasing. Kay maon ning panahon na sa imong kaluwasan. Hebrews 4:6-7, ug kay katong mga nasangyawan kaniadto sa maayong balita, wala man makasulod ini tungod sa ilang pagkamasupilon, nagtagda siya sa pag-usab ug usa ka adlaw karong adlaw. Diha sa iyang pagsulti pinagi kang David human sa dugayng panahon. Sumala sa iyang nasulti karong adlaw, inamin tupad karong adlaw. Inig kadungog ninyo siyang tingog, ayaw ninyo paghahiang inyong mga kasing-kasing. Kung nakadungog man ka sa tingog ni Kristo, ayaw paghahiang mong kasing-kasing. Kung nasayod ka, ningong kaluwas na ka, kanisimba ka, everyday sa mong private life, wag kay basa-basa, wag kay ampo-ampo. Labos na nagya pong kasi mong sala, giilad di mo mong kaugalingon. Muna pamalandungi higala, ayaw paghahiay mong kasing-kasing. Busa higala, ablihi mong kasing-kasing. Ug mauning panahon na nga karon maghinulsol na kasi mong sala. Kay gisalikway sa Dios amahan yang anak para ikaw mahiuli sa amahan. Gisinati ni Kristo ang tanan para ikaw mahiuli diha kang sayang Dios, sayang amahan. So ayaw dugaya higala because mo ning adlaw sa imong kaluwasan. Mo nga let it be ang kahayag sa mayong balita mo danag sa imong kasing-kasing karon. Surrender your life to Christ and receive Him as your personal Lord and Savior. Kaya wala gyud makaluwas nimo. Because hell, kato na sinati na itong kainit ron, mas grabe ang impyerno. Muna higala, dawata gyud si Kristo. I want you to close your eyes and bow down your head. So Father, we thank you, Lord. Amahan, salamat kay Lord sa karon nga hapuna. Nag-ampo ko, Lord, nga ikaw magahikap sa matag kasing-kasing nga nadi ni Amahan. Lord, ilatang masabtan ang gugma nimo dito sa cross. Manaman, nag-ampo ko nga ikaw magpadayon sa paglihok sa mga kalag nga nadi ni Amahan ug mamati sa imong pulong. Nga di lang ta kutob dinhin, Lord, kundi Lord, magpadayon pa ni sa paglakaw nga nagigugma og kalipay di kanimo Ginoo. Salamat Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, magpadayon ta na si Pastor Nerel nga padayon. Pastor. Padayon na to ang kanay sa maglihok.
Pastor. Sige, Pastor. Gawin ko Bible din lang. Oh, mana? Oo. Mic test daw. Check. Oh, na. Check. 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 Mic check. Ming hapon. Once again, mag-ampo ta. Dito ka itong otip, yung itong mga mata. Dalaygon ka, Lord. Ginoo, Lord, Amahan ng mga langit ng salamat, kaayo, Diyos, for reminding us once again, O God, kung sa kamahinong danon ang sakripisyo sa imong anak nga Ginoong Jesus, O God. Salamat, Lord, nga imoming gitapok for this cause, O God, to exalt, to glorify your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, O God. Kusan ni mga higayon na, O Lord, sa mupadayon mi, sa pagtuon sa imong pulong, for two last statements of the Lord Jesus Christ. Ampo mi nga, andamon mi nimo, O God. Ampo mi nga imong balaang Espiritu mag-abli sa matag kasing-kasing gunahon na, O God, ang imong pulong, Lord. Maghatag yung kamatuuran nga maghatod sa pagtuog, pagsalig sa hingpit yudya ni Ginoong Hesus. Maghatod sa kausaban, sa kinabuhi, matag-usan namo, O God. Labaw sa tanan, maghatod, Lord, sa pag-uli, sa pagdaig, pagsimbag, paghimaya, diha sa imong anak as Ginoong Hesus. Uban nimi, kan sa pagsugod, ang tumi matapos, O Lord, dalaygo ng imong ngalan, O God, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen, ug amen. Well, naanata sa ika-fifth statement, which is, I am thirst. And, ibutangan nila kong point, the agony of thirst. The agony of thirst. Duha ka book, the agony of thirst and the agony of victory. Which is, tunday ng kamatay ni Ginoong Jesucristo. Pero ang yang yung matag-usan na ito, atong ablihan itong mga Bible in John chapter 19, verse 28. John chapter 19, verse 28. It says, gingon din after this, Jesus, knowing that all things had already been accomplished to fulfill the scripture, and said, I am thirst. I am thirst. That's it. I am thirst. Ito naon ni mo ang kininga verse. Ang word accomplished din in Hebrew has an ongoing nga mga pangitabo. Sa nakita gyud ni Ginoong Jesucristo ang tanang mga pangitabo nga na-fulfill ni gyud tanan. He said, I am thirst. And nga ni makita nato ang lain na sa mga katapusan, pamulong ni Ginoong Hesus dito sa cross, nga niyo siya giuhaw ko. Which is statement nga murag ordinaryo ra kayo. Pero nga ni makita nato nga this is not just an ordinary statement. Kundi statement ni nga naay buot ipaabot si Ginoong Hesus nga kamaturan. Try to imagine. The source of water of life. Mingon nga ni nga giuhaw ko. Ang bii nga mo'y nagbuhat sa tanan, mo'y nagbuhat sa katubigan, sa kadagatan, sa mga kasubaan, ang nagbuhat sa tanang matang sa milagro, sa dinhi siya. Ug mo'y naghatag sa tanang gikinahanglan sa tao, nganin ingon siya, giuhaw ko. Giuhaw ko. So, mo jump in tani unsa may punto nga but itudlo nini nga pulong ni Ginoong Hesus. Ngani? Ang pulong nga gipaabot ni Ginoong Hesus ngani is that nagtudlo ni kanato nga si Ginoong Hesus tawo gyud siya. Amen. Dili lang murag nagpakatawo, murag kanang naghallucinate na arabay naghimuhimuan ng istorya nga naghallucinate ra daw si Jesus Christ. Nagpa-as if nga naa pero wa daw.
But again, tao gyud siya, nag-exist siya aning kalibutan na. O kay tao man, mubati gyud siya og kauhaw sama nato. Niining kinabuya. Nganhi pod nga statement, maminaw ta. Gipamatud-an ni nganhi nga, again, dili espiritu lang si Ginoong Hesus. Kay sa unang panahon, ang battle nila, first, second, third, abot og mga 5th century is kaning battle against Gnosticism. And actually, pagsugod yun na ni, nag-evolve ni nga false teaching. And we all know, probably din nga, kining Gnosticism, ang ilang belief is, si Jesus Christ is spiritu ra gyud. Mga nilang belief. And, para nila, wala gyud mo exist si Ginoong Hesus. Mo nang in 1 John chapter 1 verse 1, giprove gyud ni John nga nag-exist gyud si Jesus Christ. That they heard Him, they seen Him, and they touch Him with their hands. Dili siya espiritu, kundi tao gyud siya, nag-exist siya. And niya, ang panghitabo din ni sa ningon sa ani nga moment nga I am thirst. Try to imagine kinsa man say dili uhawon. Gabing dako gidakop siya, gihusay hangtod nga nabuntagan na lang simultaneously ang mga panghitabo sa pagdakop o paglatos ng Ginoong Hesus, hangtod nga gipapasan siya sa krus paingon sa Kalbaryo uban sa grabe kayo ka init. O gilansang pagyud sa krus for at least 6 hours. Nagbitay siya sa krus sa Kalbaryo. And sa kinatibuk ang panghitabo nganhi lang gyud siya niingon nga giuhaw ko. Another thing is that niini pud nga time is that si Ginoong Hesus wa gyud siya moinom atong gitawag nga wine nga gisagulan og gal. Kaya again, kini nga gipainom nila og ipainom unta nila Ginoong Hesukristo mag-lessen ni sa pain nga iyang gibati. Wa gyud siya moinom ani. And again, gitumar gyud ni Ginoong Hesukristo ang grabing kasakit nga iyang gidawat aning panahon na gumikan siyang sa. Gumikan sa mga tao or sa nato. Again, si Ginoong Hesus, matuod yun siya nga tao, o dili lang matuod nga tao, kundi dili matuod po siya nga Diyos. O sa pagkamatuod siyang pagkatao, wala yun siya laing, wala yun siya kalain na nato. Diha yun sa kinatibuk-an siyang pagkatao, ang usa sa kalainan lang nato toward kaniya is that dili siya kita makasata. Maura na yung nakalahi yun nato. Unsay na-experience si Ginoong Hesukristo, aning kinabuhi mo sa atong experience. Ang nakalainan, di siya kita makasata. Mo nang niani siya pagdeal gyud sa atong mga niya Igsoon. Tungod siyang pagkatao gayud, nahimo siyang perpekto nga sakripisyo alang kanato nga mga matarong or alang kanato nga mga tao mga makasasa. Diin siya ginadakdakan sa itong mga sa, ug diha gyud siyang lawas ang atong mga sa, mo itong gingon ni Pastor Ken kanina, ang amahan, giabandon gyud siya. And try to imagine, kato nga moment, naputol ang ilang fellowship from eternity fast. Kato nga moment, gumikan sa imuha ug akong sa, naputol ang grabe ka-intimate nila nga fellowship. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Di ko ka-imagine sa excruciating pain physically and emotionally ni Ginoong Hesukristo atong nga time niya tungod si mong sa ug akong sa. Ug tungod nini mapasalamaton ta sa gibuhat sa Dios alang kanato nga mga makasasa nga bisan og mga makasasa ta anaa ang iyang bugtong anak nga may nagbayad kanato nga mga makasasa sa ato mga sa. Apan kini nga statement again, in the other hand, kini nga statement, kining gingon ni Ginoong Hesus nga ni is that wala lang ni magpahibaw, magtudlo kanato nga tao gyud siya, kundili kini pud nga statement nga giuhaw ako nagpadayag po ni og fulfillment sa giingon sa Ginoo in Psalm 69 verse 21. This is a fulfillment
sa giingon sa Old Testament. Psalm 69 verse 21, giingon din, for my thirst they gave me sour wine to drink. And tungod nini, makita na to nga si Ginoong Hesus is really the Word that came flesh. Kaya aning panahon na sa pagsulti niya aning nga statement, wala man siya dito siya sa cross, wala siya nag-memorize og verse. Dito sa cross, in stating this statement, kundili sa pag-state niya ani in deep agony, in great thirst, he voiced out this statement, I am thirst. And kini nga statement naana ni o gifulfill ni Ginoong Jesucristo. Again, mo ni makita na tong reality nga ni kabahin aning agonizing kayo nga statement ni Ginoong Hesus nga ni that first Jesus is really a human. Tao gyud siya. Sama nimo, sama nako. Og tungod nini nga realidad, ingon nga tao si Ginoong Hesus makahimo gyud siya pagsimpatiya kanato. Kay nasinatian man niya ang nasinatian nato aning kinabuhia niya except sa pagbuhat og sa Hebrews chapter 4 verse 14 to 16 it says, basahon sa Bisaya nga translation, busa lig-unon tang atong pagtuo kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atoa na sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus, ang anak sa Dios, ang atong pangulong pari dili sama sa bang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang, kundili usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasa. Busa, dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios din ana ang grasya. Dinha madawat nato ang kaluoy o grasya nga atong gikinahanglan. Again, unsa may mong mga pagbati karon duos Ginoo. Mo ni punto diha. Kung maulaw ka tungod kinakasaka, agay kasabot ang Ginoo na paubos ngay pasaylo, ang Ginoo andam mo dawat nato. Inana ka maluluyon kasabot yun siya sa atong mga gisanatian ng kinabuhi except pagbuhat og sa. Ang gianin niya is to deal our sin. Og tungod nini nga realidad, ingon nga tao si Ginoong Hesus makahimo gyud siya pagsimpatiya kanato kay nasinatian niya ang nasinatian nato aning kinabuhi. Again, nagi-quote sa usa ka author. Ako ning i-share na to. Kung lang hinahinayon, aron makuha na to ang thought. Ingon ang usa ka author, ingon siya, here's the proof that Jesus was not aloof from the common suffering of human. Christ has entered into our world. He has participated in our suffering. Try to imagine. Ang Diyos, anak sa Diyos, ni anhi din aron pag-participate sa kasakit tungod sa itong sa. He walked our planet, ate our food, drank our water, and felt our pain. Whatever we may be experiencing today, we can know with confidence that Jesus experienced all that and more. God has entered into our suffering world. Inana, kamaayo ang Ginoo. Iyang gisinatian ang atong kaagyan ng kinabuhi. Nipadayon ng author, are we in physical pain? Let us remember His burning thirst. Has our dignity been assaulted? He was crucified naked. Do we feel as if we are in darkness? So was He. Do we feel forsaken? He was forsaken by the Father. Try to imagine. Again, di ko ka-imagine from eternity past na puto lang ilang fellowship at that moment. Sa imo ug akong sa more hinungdan. Jesus, the sinless Son of God, was of course perfect, but interestingly, He could only be perfect in His work
true obedience the Father's will. And even more to the point, the will of the Father had to include suffering. In bringing many sons to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the author of their salvation perfect through suffering. Yeah. If Jesus needed to suffer perfectly just to fulfill the will of God, why should we be exempt? Nakuha na to? Mo nang pasanon yun na tong krus sa tong pagsunod ni Ginoong Jesucristo. Ilham aning kinabuya. Ingon pa sa kasalida, fools of Christ. Dungog mo ng salida. Kita mo ng salida. Ingon siya, we are fools of Christ. And even Paul, ingon siya, we are fools of Christ. Mga buang-buang mi alang kang Kristo. Buang-buang sa mata sa tao, tungod og alang ni Kristo. And not just that, Jesus kaninga statement nagpadayag ni nga that Jesus, He is human. Second is, Jesus fulfilled what the Scripture said. Tungod nini nga kamatura, makita nato nga ni si Ginoong Jesus really obeyed what the Father wills. God planned niya. The Son of God executed the plan. And nagwali ko gahapon sa mga batanon, ang thinking mong nato ang thinking nato nga ang amahan ora ni anis kalibutan himong anak sa mga anak nay pagtulunan ngayon anak. No, ang amahan ug ang anak, they are distinct. Nito ta sa tulo ka Dios at tulo ka persona usa ka Dios. Nako na to, tulo ka persona usa ka Dios. And kini nga usa ka Dios, tulo ka persona, distinct ni sila. Nako na to. Kung tanawon ni mong Bible, si Jesus Christ, He prayed to the Father. Bisan pag-ingon ni Ginoong Jesucristo, my God, why have you forsaken me? Makita na to, nakikomunicate yung sa saman. Distinct silang duha. Dili lang usag yun. Nako na to. And again, yeah, ang plano sa amahan, gi-execute sa bugtong anak. Fully good. Diha sa trabaho sa anak, makita na to, ang pinaka kasing-kasing yun sa amahan, pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Ngunang John chapter 4 verse 34, ningon si Ginoong Jesucristo, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. And mo gini ato makita sa pag-anhi ni Ginoong Hesus, gikan sa iyang pagkahimugso hangtod yun sa iyang kamatayon. Og pagkabanhaw, pagkayab, pagbalik sa langit, including ning pag-ingon ni Ginoong Hesus, giuhaw ko. And again, kung magisgot og fulfillment, nagpadayag na nga sa Ginoong Hesus, really made a total obedience and total submission sa will sa amahan. And unsa man ni para nato, kaganina, andam mo simpatiya ang Ginoo nato, kasabot siya nato, kay bahog siya nato, andam ta makaduol diya, dili ta magpanukos pagduol diya niya. And this moment, here's the reality. Kung ang anak ni obey, or ni submit ngadto sa man kita nga mga iyahanan ni Kristo, andam po doon ta nga mo obey o mo submit sa amahan. Nakuha na to? And mo na itong makita ani nga statement, I am thirst. I am thirst. And that's the fifth statement, the agony of thirst. Here's the sixth statement, the agony of victory. The agony of victory. John chapter 19 verse 30. Tungablihan to mga Bible. It says, therefore, when Jesus had received the sour wine, He said, it is finished. And He bowed His head and gave up His
Spirit. Nga ni, makita na to ang ikaunom nga katapusang pulong ni Ginoong Hesus didto sa cross. Nga diin, nga ni, makita na to nga ingon siya nga natapos na. Actually, kini nga gathering, ako personally, murag sa ako sa nakadungog ko ni sa ningon si Pastor Ken ako nga pwede ka maka-share pud bro sa among event ngadto. Murag actually this is a changing history. Nako personally. Ako ning gi-share ni Pastor Ken tungod kay sa una sa buhi pa kong papa, mubat-bat siya og City Palabras. Di gina masipyat yun. And di sulagma nga mao yun ni nga topic ang gihatag sa kwa. Ari siya nga part, mutsabaw pag-ayo. Inigtungtong alas 3, ikamatay yun ni Ginoong Kristo, mutsabaw nagmayong papa, muhilak mayo, pero ang nakaapan lang perting si paa sa grandi. Tan-an ako, hilak lang akong papa, pag tan ako, na may grandi, daghan kayong kiss, gibutang skilid. Wala, di pa kayo ko kasabot ito, kay bata pa man ko. And grabe ito akong papa, kay inika Via Crucis, magtiniil na siya, unya mag-fasting. Kuyog siya sa Via Crucis. Inikahapon na preparation na siya, nga mubat-bat. Mubat-bat yun siya yun. Tinuod na. And again, mubalik ko sa gingon din ni natapos na. Which is, unusual kayo sa usa ka himalat yun nga moingon og ingon ani nga statement. Unusual kayo. Kadungog na mo himalat yun nga mo nagkalit natapos na. Wa mo kadungog ana oy. Di ba? Unusual kay paminawon nga natapos na. Kayawa. Again, kini nga statement is no ordinary statement. Tungod kay sa namulong si Ginoong Hesus niini na siya direkta nga pasabot niini siyang tuyo gyud siya pag-anhi niining kalibutana sa ni state siya aning it is finished. So ang pangutana unsa may pasabot ni Ginoong Hesus ngani sa pag-ingon niya nga natapos na. Ang pulong natapos na in Greek kay bahutani majority siguro it means tetelestai. Tetelestai in Greek. And sa English, it is finished. And by the way, this word in Greek is a completed action but has an ongoing result. Nakuha na to? Complete na siya, pero ang epekto niya hangtod na yun eh. Hangtod sa itong panahon karon. Amen? Grabe sa Ginoo. It is finished. It is finished. Amen? Muna ang tao, muduol ni Ginoong Jesucristo, mangayog ka pa sa iluan, tuuhan og saligan niya si Ginoong Jesucristo nga mo'y nagbayad yun siyang sala niya. Mo niyang statement ni Jesus Christ, it is finished. Bayad na ka. Bayad na ka. But sa laing nga bahin, aron mas masabtan pa ni nato, na itulo ka mga kamatuoran, nga atong tan-awon, ani nga statement, tetelestai, it is finished. And kini nga mga kamatuoran is a symbolic in terms, ani nga word, connected to the Lord Jesus Christ. Again, symbolic ni siya, but again, I believe na itudlo po nato kini nga symbolic nga gisgutan nga mga kamatuoran din. And by the way, dili ni ako gikan isa sa ka-author. And sa nagbasa ko ni ako murag na remindan ko pagbalik ba sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Nya number 1, ang pulong tetelestai or it is finished gigamit ni sa mga servants or slaves sa unang panahon. Servants and slaves use this word whenever they finish an assignment. Kung naa sila mahuman nga assignment, mingon sila, it is finished. And reported that fact to their master. Naa sila mahuman, muana silang master, it is finished. It is finished. The servant would say, tetelestai,
I have finished the work that you gave me to do. And this meant that the task assigned was completed the way the master want it done and when he want it done. So here's the thing, connection as a symbolic towards to the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is God's holy what? Servant. Amen? In Philippians chapter 2 verse 5 to 11, makita nato nga nagmapaubsanon si Ginoong Jesucristo pagbuhat sa kabubuton sa man hangtod yun sa kamatayon. Nga mabasa nato, gituboy siya sa amahan. And daghan batag mga verse nga makita nato nga Jesus Christ is a servant. God's holy servant. And with this statement, ingon si Ginoong Jesucristo, it is finished. It is same also so sa ka slave and servant, sa human nila matrabaho ang gisugo silang master, mingon sila, it is finished. Amen? Mo na ang unang word nga a sort of symbolic, but again, naay connection sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo or sa statement nga tetelestai. Ang ikaduha, ang pulong tetelestai or it is finished, gigamit po ni sa mga priests sa unang panahon. Yeah, the Greek priests also used this word. Whenever worshippers brought sacrifices to the temple dedicated to whatever god or goddess they worship, the priests had to examine the animal, tanawon lang animal, to make sure it was faultless, walay apan, walay buling, walay kagid. If the sacrifice was acceptable, wala gyud apan gyud, the priest would say, mo na isulti sa priest, tetelestai. Kung makita niyang mananap nga ihalag nila ngadto sa ilang Dios, makita niya nga walay apan wingon ng priest, tetelestai. It means it is perfect. Amen? It is perfect. And the Jewish priest followed a similar procedure at the temple and used the equivalent Hebrew or Aramaic word. It was important that the sacrifice be faultless, walay apan. And guess what? Jesus Christ is God's perfect, faultless sacrifice, the Lamb of God who died to take away the sins of the world. Amen? Ingon ana. Mo nang again, Jesus Christ is the ultimate fulfillment gyud. Alang nato mga makasasa. Kaganina nagsimba ko kaganina. Silot kong tanan, iyang gibahiran kahugaw sa akong sa. Inigingon sa kahugaw sa akong sa, umuto na akong kasing-kasing, makahinumdum ko sa kangilad sa akong ginabuhi before. Dili hugaw yung sa. Grabe kahugaw niya tong sa. Oy sama. Oy sama. Nandi yuta ang ngayon luwason sa Ginoo. Pero tungod sa kaluoy ug grasya sa Ginoo, kitagaan ta niyang importansya. Pinaagi sa kinabuhi sa iyang anak. And that's the ikaduha nga symbolic term refers to the word tetelestai connected to the Lord Jesus Christ. Here's the third. Ang pulong tetelestai or it is finished gigamit pud ni sa mga artist. Ang mga drawing ba? The artists or the servants and priests used this word, but so did the artists. When artists completed their work, they would step back, matras sila, look at it and say, tetelestai. Mga nag-drawing, matras siya, nahumana, it is finished, tetelestai. That meant the picture is completed. Yeah, if you ignore Jesus, the Old Testament presents a rather dark picture. That's difficult to understand. Kung mag-agad lang ta sa Old Testament, di kita kasabot. Nganong naihalad, ngunani. May buong lang mo sa gitudlo ni Pastor Ken, nganong naam ning mga ngunani nga mga halad. Nganong naam ni siya?
But then again, sa fulfillment sa kamatayon ni Jesus Christ na himong klaro nato unsay naa sa Old Testament. In the Old Testament, you find ceremonies, prophecies, symbols that don't seem to fit together into a logical pattern. Bisag unsaon nimo sabot ana, di gyud ka kasabot ana. The Old Testament is a book of many unfulfilled prophecies and explained ceremonies, and you don't get the key until you know Jesus Christ. Unless you know Jesus Christ, your reading of the Old Testament is like walking through a picture gallery with lights dim. When Jesus Christ came, He completed the picture, turned on the lights. In His life, death, resurrection, and ascension, Jesus fulfilled the types and prophecies, explain the meaning of the picture. Kung Old Testament lang, walay New Testament, di ta kasabot. Nakuha na to. And through New Testament, through the fulfillment of the Lord Jesus Christ, sa iyang kamatay, na himong mas klaro nato ang connection sa Old Testament o New Testament. Another word, or another ikaupat, nga ang pulong tetelestai, it is finished, gigamit po ni sa mga merchants, mga negosyante. Ang mga negosyante, the tetelestai was a word used by slaves, priests, and artists, but the merchants, mga negosyante, also used it. Gigamit po nila nga word. To them, the word meant the debt is fully paid. If you had purchased something on time, when you made the last payment, the merchant would give you a receipt that read, tetelestai. Inigbayad nimo, inya nighatag resibo, manang merchant, tetelestai. It meant it is finished, the debt has been fully paid. Unsay gingon sa pong sa Ginoo, ang bayad sa pagpakasa kamatayon. Mga makasasata, utangan tas Ginoo. Iyang gibayad sa tungsa, unsa may gibayad sa tungsa? Kamatayon ni Ginoong Kristo. Amen. Pinaagi siyang kamatayon, ang utang nato impas na. Amen. Pero kung niya ka din na kay utang, wa na labot sa gibuhat ni Ginoong Kristo ha. Utangan gyapon ka, bayri gyud na. Bayri gyud na. Pero ang atong sa gibayran na ni Ginoong Kristo. Amen. Inana ang gibuhat sa Ginoo. Oy sama ang Ginoo. Again, Jesus Christ saying, it is finished is no ordinary statement, because this statement tells us that Christ totally finished what God the Father wills to accomplish on the cross. Pansalay nga bahin, naapoy kamaturang kinahanglan nga angay natong i-consider sa pag-ingon ni Ginoong Hesus nga natapos na. Nga sa panahon nga miingon si Ginoong Hesus nga natapos na niya, number 1, nagpadayag kini nga natapos na ang iyang pag-antos as a Son of Man. Marcos Kapitulo 8, versikulo 31, kingon din unya, gisuginlan ni Hesus ang iyang mga tinun-an nga, what? Mag-antos pag-ayo ang anak sa tao, og isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudiyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pare, og sa mga magtutudlo sa balaod, patyon siya pan sa katulo ka adlaw mabanhaw. Dini gi-state ni Ginoong Hesus, buhi pa siya ni, pero gisulti niya daan, nga mamatay siya, mag-antos siya, i-persecute siya, hangtod yun nga, patyon siya, unya mabanhaw siya sa katulo ka adlaw. And by the way, katulog yun ni gisulti ni Ginoong Kristo at ubangan siya mga tinunan. Katulo niya gisulti. Gistate ni sa Mark, gistate po ni sa Matthew, and I think sa Luke po. Katulo. Gipaybaw niya nga mag-antos siya pag-ayo, niya mamatay, sa katulong adlaw mabanaw. And again, Jesus was persecuted by all. Jesus was rejected sa tanan. Jesus has no place to rest. Try to imagine that. Jesus takes His cross daily.
until He ultimately bears the ultimate suffering at the cross because of sin and for our salvation. Giangkon ang tanang pag-antos kanato aning kinabuhia sa dinhi niya sa dito siya sa cross. It is finished. Nagpadayag ni nga natapos na ang iyang pag-antos. Here's the second nga kamatuoran. Nagpadayag kini sa nitsabaw siya ngadto sa cross nga it is finished. Wala lang ni nagpadayag nga natapos na iyang pag-antos, nagpadayag kini nga natapos na ang sakripisyo. Sacrifice of sin. Atong inumduman nga si Ginoong Hesus sa didto siya sa cross, He is not just the sacrifice. He is both the high priest and sacrifice. But nga ni makita na to nga He really fulfilled as an offering Himself as the ultimate sacrifice. He is both priest and both sacrifice. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 11 hangtod sa 14. It says, Hebreo Kapitulo 10, 11 hangtod sa 14. Adlaw-adlaw ang matagpari nga Hudiyo nagbuhat siyang relihiyosong tulumanon og nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo apan kining mga sakripisyo dili gyud makawagtang sa mga sala. Verse 12. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga kining sakripisyo epektibo hangtod gayud sa kangturan ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Didto nagulat siya karon hangtod nga ang iyang mga kaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo, paminawa, gihingpit niya hangtod sa kangturan kadtong nahinluan na sa manang gingon sa Psalm 32. Basta sa Psalm tong sa mga sinulat ni David, and even gi-quote na sa Romans, bulahan gyud ang gipasaylo na og kansang sala dili na hinumduman sa Dios. Ano man niya, it is finished. It is finished. And again, ang it is finished has a continual effect. Has a ongoing effect. Bisan sa atong panahon. Ingon ang usa ka author, in ancient times when the price of purchase was made and no debts were outstanding, written on the bill of sale was tetelestai, paid in full. On the cross, the justice of God was fully satisfied when our heavenly substitute paid the great price of ransom. As Spurgeon put it, we can stand with confidence despite the thunder of the law and the lightning flash of justice, for we are safe beneath the cross. He paid the very last cent of the wages of our sin. Try to imagine that. It is paid in full. Pagtsabaw ni Ginoong Jesucristo nga it is finished, wala lang ni magpadayag nga natapos na ang iyang pag-antos, natapos na ang sakripisyo niya ay katulo. Nagpadayag kini nga nabuntog na si Satanas. Amen? Defeat of Satan. Colossians chapter 2 verse 13 to 15. It says, kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo busa wala may sakop sa balawd. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga gipapas niya ang tanantang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin nini o giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang nini dito sa cross. Verse 15. O pinaagi siyang kamatayon. Sa cross, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o otoridad. That point sa mga ni Satan o sa mga liporis. Gibuntog ni Ginoong Jesucristo, pinahagi sa kamatayon si Satan o ang tanan niyang alipores.
Nakahinumdum mo sa prophecy in Genesis chapter 3, verse 15. Gitawag na siya proto-evangelion. Pinakauna nga prophecy sa gospel. Again, naay babay, sige nga na do, ang babay mo'y, ang anak sa babay mo'y mudugmok sa sabitin. Amen? Sabitin. And sa panahon lang Eve, ang mga tao sa ilang panahon, nagpaabot yung sila ng babay, nga mga anak ug lalaki nga mudugmok sa sabitin. Nag-abot ang panahon, hantod pag-abot sa time ni Noah, mangyapon di man mao. Not until the time of the Lord Jesus Christ. Nataho siya, birhen nga babay, ay niya si Ginoong Jesucristo, nagmasinugtanon hangtod yun sa krus, sa Kalbaryo, og sa iyang kamatayon, it is finished, nabuak, nadugmok ang sabitin nga mao si Satanas. Hebrews chapter 2 verse 14. Yun din tungod kay ang mga anak, mga tao man nga dunay unod ug dugo. Si Jesus usab sama kanila og miambit sa ilang tawhanon nga kinaiya. Bantay, gihimo niya kini aron nga pinaagi siyang kamatayon unsay gingon. Unsay gingon? Malaglag niya ang yawa nga may gahom batok sa kamatayon. Pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo, gibuntog niya si Satanas. Si Satanas. Again, it is finished. Amen? Ayaw na pun tulumanon, pagpabautismo, relihiyon, unsa pa na gusto ni mong ipuno diya. Ayaw nagpuno. Dako kay ng insulto sa kumplito nga sakripisyo ni Ginoong Jesucristo. Ito sa akong ipastoran sa Lamak, grabe kay totoo nga itong ilang gisimba tao. And maadmitar yun sila nga, maayo silang tao. Mao nang bold ko muwali nga na mga bag umingon ko, dili reliyon, dili tulumanon, dili pagpabautismo, dili bisan unsa, Jesus Christ alone. Nga naman, Jesus Christ alone mooy nagpaid in full sa atong mga sa it is finished. It is finished. Again, it is finished and Christ finished everything once and for all. Amen? Ano ko mo end? Ako nang i-end as og story. Aminaw ta, nainayon ako aron makuha na to ang picture sa story. It says, it was 2 p.m. on a Tuesday when bus driver Sam Hayward was driving a bus load of 40 children home from school. He slowed the bus as he descended on a hill. Dulog sila. But to his horror, the brakes wouldn't respond. Unable to steer to the left because of high embankment or to the right because of a cliff. Di na mapugngan niya tungod kay nawa ang brake. Sam had to fight panic and think clearly in this impossible situation. As the bus hurled down the hill, dulhog, Sam suddenly recalled a narrow track at the bottom of the hill, which led into a field. He decided he would try to bring the bus to a stop in the middle of the field. Without hesitating, he made a risky high-speed turn into the track leading sa field. Dulog sila, yung una adto ta sa field. To his horror niya, a small child was sitting on the gate, lingkod sa gate, waving at the bus. But it was too late to deviate from the plan now. He cried out in anguish as the bus slammed into the gate, killing the child instantly in the collision. Boom. But just as Sam anticipated, the bus finally came to a stop in the field, and all 40 children were saved.
Emergency vehicles arrive and shortly relieved parents and grandparents arrive at the scene. Many wanted to show their appreciation and gratitude to the heroic, the bus driver who kept the bus under control long enough to save their children. Naan silang mo-appreciate sa bus driver. But the bus driver was nowhere to be found. Huwag tagkalit ang bus driver. They asked a police officer where he had gone. They've taken him to the hospital. Gidadaw sa hospital ang bus driver. The office explained he's in severe shock, ang driver. So niingon ang mga ginikanan, well, that's understandable, they replied. Ingon ang officer, ang mga police officer, no, you don't understand. Said the officer, the little boy on the fence was his son. Ini ang kamatuoran. Ang amahan sa didto siya, sa gingharian, nakita niya ang anak, kay bahaw na siya aning tanan. Amen? Nasayod na siya nga mauni mahitabo sa iyang anak sa cross. Gumikan sa ato mga sa. Dini na siya ang amahan, namatay ang anak, nahugog murag sugal to ba? Pero man siya kay bahaw nga naadi dito yung anak. Pero ang amahan kay bahaw gyud siya. And for that moment, sa gisakripisyo ni Ginoong Jesucristo yung kagalingon, ang amahan nagsudong kaniya nga nabulit sa kahugaw, kang hilad sa atong mga sa that moment, sa gingon ni Pastor Ken, my God, why have you forsaken me? Naputol ang fellowship. Di ko ka-imagine, sa amahan, grabe siguro kayo ito yung pagbati emotionally atong nga time, nga nakita niya yung bugto nga pinaka one of a kind, sa gingon pa ni Pastor Ken, one of a kind nga anak niya. Mamoy nahimong sakripisyo nato nga mga makasasa. Nya moingon pa gyud ang tao nga unfair man kayang Ginoo oy. Di ba? Ganahan kag fair ang Ginoo, impierno tatanan. Atong gikinahanglan dili fairness, grace atong gikinahanglan. Inana ang atong Ginoo. Giangko ni Ginoong Jesucristo alang kanato. Aron lang yun ta matubos sa atong pagkamakasasa, pinagi siyang kamatayon sa krus. Neigson, niya ka, wa pa yung kaduol ni Ginoong Jesus, karon na. Ingon si Pastor Ken, karon mo ang adlaw sa kaluwasan, karon dawata ang kaluyog, grasya sa Dios, karon gitanyag alang nato, karong adlaw ang kaluwasan sa Dios. Kung wala pa kay kasiguraduhan nga after this life makasud kag langit, karon sigurado And ang giingon sa pong sa Ginoo, ang bugtong kasiguraduhan nato nga makabatong tagdapis gingarian sa Dios, walay lain Jesus Christ. Si Ginoong Jesucristo ug si Ginoong Jesucristo lamang gayud, wa nay lain pa. It is finished. Amen. Alaygo na ngalan sa Ginoo. Magampo ta. Lord, daghang kayong salamat, O God, sa pagpahinumdum ka na mo, Lord, sa matubsanon nga gibuhat sa imong anak dito sa krus sa Kalbaryo, Ginoo God. Salamat, O Dios, nga Lord, from eternity past, O God, imo ming gihandpick for this salvation, Ginoo Lord. Unang salamat kay Ginoo Lord nga gitagaan mo importansya ang mga kinabuhi. Gitagaan mo bili among kinapinagi sa bililon nga kinabuhi sa imong anak. Ang kinabuhi sa imong bugtong anak mo ay nabugto, mo ay namatay, halad bayad sa mga sa Ginoo Lord. Unang salamat Ginoo nga bisan sa mong panahon ko sa muduol mi Ginoong Jesucristo, sigurado assured gyud ang kapasayloan o kahingpitan namo diha kanimo because it is finished, O God. Salamat kaayo, Dios. Salamat kaayo, Ginoo God, sa kaluwasan nga imong gitanyag alang namo mga makasasa pinaagi sa imong anak nga si Ginoong Hesus. Kung sa may kasuklian ni, O God, Lord, mukang simbahon daigo ni mayon ulian sa tanan tungod kay ikaw ang Dios nga takos.
nga ulian sa tanang pagdahig, pagsimbag, pasalamat, Ginoo. Dalahaygon ka, nagampo ko nga ang tanang nga kamatuoran imong gipaabot magsilbi ni nga kamatuoran, Lord, nga mag-remind na mo, Lord, kung unsa ka kaimportante sa mong kinabuhi. Lord, kung unsa ka kabililon, kung unsa ka kabahandianon sa among mga kinabuhi. Bahalag wa ang tanan basta naa lang ka, O Dios. Unsa may maangko sa tao, kung maangko niya tibo kalibutan ka, kalaglagan niyang sangputan, wala gyud. Ang importante, Ginoo, ikaw lamang gyud, O Dios. Alahigo ng imong ngalan. Salamat, Lord, sa kadaugan o kalampusan. Amo kang ulian sa tanang pasidungog, pagsimbag, pagdaing, kay mayaan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, mga tata, it is finished sad atong awaiton. That is why manindog ta. So, atong hinumduman nga, it is finished. Inay tupad, natapos na. So, in line of that, katong ningon nga, believer na mo, busa, ayaw itratar nga kamo, i-add-on ninyo yung pangbuhat. Di na taka-add-on, complete na, amen? Ayaw itata nga ang kanipagsimba, atong pag-service, i-add ta ni, or magunahon na ta kung nakasala tayo, bayaran akong sala, pinagi sa pagsimba, pinagi sa pagbayad, atong buhaton is maghinulsul ragyud ta sa atong mga sala. Amen? That is why wala gyud kapoy sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ngano man, wala tay bayaran. Amen? So, mo na nga higala atong yung hinumduman nga sa kani nga panahon nga in everything nga atong nadawat, it is finished. Ang ato abi gyud is obedience. Malakaw lang gyud ta. Amen? Manang atog yung usbon atong pagpasnabot kay wala gyud mas labaw pa. Kung unsa pa tong buhaton, wala mas mulabaw sa gibuhat ni Kristo. Only Christ can pay for our sins. Only Christ. Manang atiman ina, I hope nga kani unta nga kamatuoran nga atong nadunggan, mutukmod unta ni nato nga moobey gyud. Sama sa gibalik-balik na mo nga ang pag-antos ni Kristo wala gyud mulabaw. That is why He had the right to demand us to deny yourself, take up the cross, and come follow me daily. Nagyo siya katungod nga mudiman na to. Mananasi katungod kung unsa man imong gihambin karon, kung unsa man imong giimportante nimo, biina dapat si Kristo ra gyud higugmaon, wa na gyud mulabaw. Amen. Sa atong kantahanan, it was finished upon the cross. Lord. Thank you, Jesus. Now the curse, it has been broken. Jesus paid the price for me. For the pardon He has suffered, great a welcome that I receive. Boldly I approach my Father, Lord, in Jesus' righteousness. There is no more guilt to carry. It was finished upon that cross. Thank you, Lord, for what you've done on the cross, O Lord. Salamat, Amahan. Walay sama kanimo, O Diyos. There was one
grave upon him. Fear once had a hold on me, but the Son who died to save us